hindi pa po lusot si Martin Romualdez. Ito po ang pahayag ni Blue Ribbon Committee Chairman Ping Lacson. Okay, ayon kay Lacson, hindi po totoo. Recommended siya dun. Sabi po ni Ping Lacson kasi pinalalabas. Ayaw nyo pa kasi ilabas ang arte-arte. Ano naman po, alam namin kung ano laman ng inyong Blue Ribbon. Pinag-uusapan po natin yung Blue Ribbon Committee report na naunang napabalita na yung mga 3 senador ay pinakakasuhan ng Blue Ribbon. No? Ang tanong nga, bakit wala si Martin? Nung marami pong nagtatanong, kasama na yung yung miyembro, yung assistant chair o vice chair ng Blue Ribbon Committee na si Erwin Tulfo, isa siya sa mga nagko-question, bakit sila lang? Bakit yung 3 senador lang? Bakit wala yung mga iba? Tsaka po sinabi nito ni Lacson na hindi naman namin sinabi na hindi namin ni-recommend. Habol na lang yan. Pero sa totoo lang po, hindi nyo ni-recommend na sampahan ng kaso si Martin Romualdez. Linaw natin, recommended siya doon. Mali yung nagsasabi na hindi namin siya ni-recommend. Ang pinag-uusapan natin recommended ay recommended ba siya para sampahan ng kaso? Wala naman kaming pakialam na nire-recommenda nyo na imbestigahan uli. O mas imbestigahan pa. Hindi nyo po trabaho yun. Ang trabaho ninyo, kung ire-recommenda nyo ba nakasuhan, kasi para saan pa po? Ibig nyo sabihin kayo sa Blue Ribbon, ang trabaho po ng Blue Ribbon ulit, para po sa mga nalilito na, ang trabaho po ng Blue Ribbon, sila lang po ang binigyan ng kapangyarihan ng Senado para tumutok, mag-imbestiga. Lahat po kasi ng committee, ang tanging trabaho po niyan, magsigawa ng batas para dun sa committee nila. Pero yung Blue Ribbon po, sila po yung binigyan ng kapangyarihan na magkaroon po ng yung oversight. Yun pong sa lahat po ng tao ng pamahalaan. Pwede po nilang tignan kung nagtatrabaho po ng naaayon sa batas yung mga bawat ahensya ng pamahalaan. Kaya napaka-importante po ng Blue Ribbon Yan po yung function na binigay po sa kanila. Wala pong ibang committee. Halimbawa po, yung ibang committee, Justice Committee, dun ka lang po nakatuto ka lang sa mga hustisya. Gagawa ka ng batas tungkol sa hustisya. Pero yung Blue Ribbon po, sila lang po yung binigyan ng karapatan na mag-imbestiga talaga ng katiwalian ng gobyerno. Malinaw po yan. Binigyan talaga sila. Hindi lang po simpleng gagawa sila ng batas. Gagawa rin sila ng batas pero pwede po silang mag-imbestiga ng mga katiwalian. Kaya po sila at every Senate, mula po nung nabuhay ako, pero yung nagdaang Senate na pinamunuan ni Tolentino, yung Blue Ribbon, lahat po ng Senado, laging sikat po yung Blue Ribbon Committee. Kasi dyan po nagaganap yung mga investigasyon ng katiwalian. Kung kailan, yung iba nga po, imbento na lang dahil walang maimbestigahan Ano po ba yung bakit walang caption? Hindi ko po alam kung ano yung tanong mong walang caption. Bakit kinakailangan na caption? Naka-live tayo kaya wala pang caption. Magkakaroon niya ng caption pag hindi na live. Okay. Ulitin ko lang po sa lahat po ng Senado, mula 1st hanggang 20th Congress, yan po pinakatampok. Kung kailan naman sinasabi na pinaka-corrupt, pinakamalaking korupsyon, tsaka naman
ayaw mag-imbestiga halos ng Blue Ribbon Committee. Yung kay Gordon nga pilit na yung Parmal Nakapag-imbestiga pa ng 7 buwan Eto, ang dami pong iimbestigahan. Ayaw mag-imbestiga. Yung chairman nila mahilig makialam sa buhay-buhay ng kung sino-sino. Pati po yung mga China, yung sumasawsaw pa dun. Pabaya mo na yan sa foreign affairs. Imbestigahan mo yung mga katiwalian sa gobyerno. Diyan kaya ka nilagay dyan. Okay. Ano ba yung gusto ko sabihin? Ayun. Ayon po dyan, no? Magagawa na ng report. Alam ko po, ang pagkakalam ko kung gagawa na ng report, kasi ititigil na investigasyon, kaya may report na. Lintik na yan. Wala pa nga kayong natutukoy. Wala pa nga kayong rekomendado na mastermind. Aminado nga kayo na wala pa kayong mastermind, tapos ititigil nyo na. Alam mo, paulit-ulit kami rito, Lacson. Ang payo lang namin, kung hindi mo kaya mag-imbestiga ganyang kalawak, kasi lawak ng ang dami pang dapat imbestigahan ng Blue Ribbon Ang dami pong katiwalian ngayon, sabay-sabay po. Wala pa po tayo sa mga ayuda. Natitiyak ko sa inyo, napakarami pong katiwalian dyan sa ayuda. Ayaw mag-imbestiga. Anong klaseng Blue Ribbon yan? Lahat po ng Blue Ribbon, nag-iimbestiga po. Lahat ng Senate Blue Ribbon. Maliban kay Tolentino. Lahat. Ikaw lang, Lacson, ng halos ayaw mag-imbestiga pero nakikialam sa lahat. Foreign Affairs, putya, may sinasabi siya tungkol sa mga China. Lahat nakasayaw-saw si Lacson Lahat ng mga issue sa Pilipinas nakasaw-saw si Lacson. Maliban lang sa Blue Ribbon Committee na pinamumunuan niya. Diyan, ano na nangyari dun sa 67 na contractor? Ni isa, wala ka na pangalanan. Ano na nangyari dun sa mastermind ng Blue Ribbon, mastermind ng flood control fiasco, flood control corruption. Yan yung dapat mong tutukan, hindi yung kung anong sausaw ka ng sausaw. Alam nyo kung ano yung, di ba pinag-aralan natin yan? Jack of all trades, master of none. Okay. Hindi ko po maintindihan Sa kanya po galing yun, yung 67 contractor. Sa'yo galing yun Kailan mo sinabi yun? Nung hindi ka pa Blue Ribbon Committee Chair. Sinasabayan mo si Marcoleta. Habang si Marcoleta nag-iimbestiga, may sarili kang mga expose. Gusto niyang sabihin na mas magaling ako sa'yo. Kahit hindi ako chairman, naimbestigahan ko to. May 67 na contractor. Meron siyang Bulacan na BGC Boys. Yung pala, hanggang Bulacan lang pala. Ang interesado kami, ang imbestigahan mo, yung mga flood control project sa Ilocos Norte. Kasi sangkatutak ang nakakalat na video na kung hindi Ghost Project, palpak na mga flood control project ang nandyan sa Ilocos Norte. Okay. Sausaw ka ng sausaw sa ibang issue. Pati yung sa China, sinasawsawan mo. Sausawan mo yung pagiging Blue Ribbon Chairman. Hindi ka nag-iimbestiga. Hindi pa raw lusot si Martin Romualdez. Ikaw nga nagsabi na walang ebidensya Ikaw nga nagsabi na walang ebidensya kay Martin Romualdez O ibig mo bang sabihin na lusot si Martin Romualdez?
pinakakasuhan ng Blue Ribbon Committee? Hindi po. Ano yung rekomendasyon ninyo? Oh. He explained, ito explanation niya. He explained that Romualdez case falls under the same category as that of Senator Francis Escudero. Mamaya natin yung, babalikan natin yung kay Chis Escudero, isa-isa lang kay Romualdez muna. Noting that while their names surfaced during the hearings, there is no solid evidence so far that they directly received kickbacks from allegedly anomalous flood control projects. Okay. So wala raw pong solid evidence so far that they directly received kickbacks from allegedly anomalous flood control projects. Inihalin tulad niya raw kay Chis Escudero. Ay, teka lang muna. May balita rito sa'yo din galing to Ayan, Lacson. Ito same date ba to? Ito naman po ay sa Inquirer. Yung kaninang binasa natin ay sa Politico. Ito po sa Inquirer, February 9 din. Ngayon ding araw. Ito pong sa Politico, kailan to? Tingnan ko lang po mga petsa, February 8. Sabi dito ni Lacson, the version may change. Pabago-bago pa pala yung yung version ninyo ng Blue Ribbon Committee report. No, pabago-bago pa. Depende. Pag may umaangal, halimbawa, umaangal si Erwin Tulfo, binabago ninyo. Nagdadagdag kayo ng pangalan. Pero not actually, nire-recommenda ninyong kasuhan. Basahin ko lang to kasi parang Lacson versus Lacson to Lacson confirmed that a draft report from the committee recommended the filing of charges against Senators Jinggoy, Joel Villanueva, and Chis Escudero. Dito sa balita sa Inquirer, pinapapailan mo ng charges o pinakakasuhan mo, nire-recommenda mong kasuhan si Jinggoy, si Villanueva, at saka si Chis Escudero. Pero dito sa Politico, inihalin tulad mo, na wala namang direkta na ebidensya laban kay Chis Escudero. Ano ba talaga? Pinakakasuhan mo ba si Chis o walang ebidensya? Ano ang nangyari sa pagitan ng pinakakasuhan mo si Chis at nang sinasabi mo ngayon walang direktang ebidensya na tuturo kay Chis Escudero? Kaya ilabas nyo na yung committee report ninyo. Kasi dalawa na yung version mo kay Chis Escudero. Yung isa, pinakakasuhan mo. Ito namang isa, walang direktang ebidensya. Paano mo kakasuhan kung walang direktang ebidensya? Okay, balikan natin si Romualdez. Ang sinasabi kasi ni Ping Lacson, wala pa ring direktang ebidensya laban kay Martin Romualdez sa kanilang mga investigasyon. Ay, teka muna. Nanonood kami sa investigasyon May direktang ebidensya. Meaning muna tayo Kasi po, sa meaning po namin, ang ebidensya po ay hindi lang po yung material na bagay. Hindi lang yung resibo, hindi lang po yung mga video, hindi lang po yung picture, hindi lang po mga dokumento. Napapabilang din po sa ebidensya yung tinatawag nating testimonial evidences. Yung mga testigo, kaya nga po tayo kumukuha ng mga star witness Bakit pa may star witness kung hindi po sila na pwedeng yung testimonya nila hindi pwedeng gawing ebidensya? Bakit pa po nagwi-witness? Paliwanag natin kay Ping Lacson. Kaya po may mga witness kasi po yung salita po nila
ay ebidensya po laban po doon sa kanilang mga tinuturong salarin. Sa kanilang mga tinuturong sospek. Ebidensya po mismo yung nasaksihan kahit hindi nila na-picturean yun, kahit walang video yun, kahit hindi pa sila kumuha ng mga resibo o anumang papeles, sapat na po yung testimonya ng mga witnesses. O tanungin ko kayo. Tanong ko po sa inyo. Wala ba kayong narinig na nagtuturo kay Martin Romualdez? Nakasangkot? Narinig natin kay Gutesa, narinig natin kay Diskaya, narinig pa natin dito sa mga engineer ng Bulacan na nagde-deliver sila doon sa mga may katkong si Martin. Hanggang kay Martin, naririnig natin. Kasi yung kay BBM, narinig natin yan kay Saldico na hindi naman niya tumistigo. Hindi naman siya tumistigo sa Senado. So, pwede silang makalusot doon kay BBM. Pero yung kay Martin, narinig po namin sa Senado yan mismo. Ano mo sasabihin na walang ebidensya laban kay Martin? Okay. Ang mga gusto po ng marinig ng mga tao, sino-sino tong mga contractor na to? Sino po yung mga testigo? Ito mga problema ni Lacson . Nung lumantad si Gutesa, may mga binanggit siyang pangalan. Kung ikaw fair ka, sinusundan mo lang yung mga ebidensya, dapat pinatawag nyo yung mga sinasabi ni Gutesa na pinagkunan nila, yung nagbigay sa kanila ng pera, yung mga kasama niya na nagde-deliver ng basura, mali-maletang pera. O bakit walang effort si Lacson na ipatawag yung mga yan? Anong ginawa immediately ni Lacson? Immediately, ang ginawa ni Lacson, kinwestiyon niya yung pagkatao ni Gutesa. Sanay . Siraan na lang si Gutesa kaysa di ba? Sa pamamagitan ng yung affidavit, yung notaryo, pineke, etc. Ang dami pong notaryo . Hindi nga kailangan ni Gutesa magnotaryo . Yung panunumpa lang sa inyo . Kaya ang ibig mo sabihin, mas importante yung mga notaryo kahit saan lang bahagi ng Pilipinas may nagnonotaryo kaysa yung nakita naming pinanumpaan niya? Mas importante pa rin sa'yo bilang chairman ng Blue Ribbon, mas pinaniniwalaan mo pa rin? Mas pinaniniwalaan mo pa rin yung notaryo kaysa yung mismong panunumpa sa mismong Senado, sa mismong komite mo, sa mismong ikaw ang nakasaksi ng panunumpa? Hindi po namin nasaksihan yung mga notaryo. Pero nasaksihan namin yung panunumpa ni Gutesa. Hindi po namin nasaksihan yung pagsusulat niya ng affidavit. Pero nasaksihan namin yung kanyang pagtestimonya sa Senado. Kinwestiyon nyo ba si Gutesa? Kinwestiyon nyo. Bakit po kino-question yung isang testigo o resource person na umaten sa mga hearing? Kaya sila kino-question para po mapatunayan kung sila'y nagsisinungaling o hindi. Wala naman kayong sinabi nagsisinungaling. Paano mo natiyak ba dong na hindi nagsisinungaling si Gutesa at natiyak ng mga senador na hindi nagsisinungaling? Kasi yung mga nakikita nila nagsisinungaling, pinakukulong nila. Kino-contempt nila. Ilan yung na-contempt nila? Si Alcantara, si Bryce Hernandez, JP Mendoza, at iba pa.
So, ibig sabihin, hindi nila kinontempt si Gutesa, pasado sa kanila yung testimonya ni Gutesa. Kasi kung mas importante yung notaryo kaysa sa panunumpa sa Senado, bakit pa kayo nag-iimbestigasyon? O, manumpa, ay, meron ba kayo notaryo? O, suriin nyo to notaryo. O, okay po yung notaryo. Okay na to. Huwag ka nang magsalita rito. Aksaya ka lang na oras. Ito na lang pagbabatayan namin. Hindi po. Kaya kayo nag-iimbestiga sa Senado para matuklasan ninyo kung nagsasabi ng totoo o hindi. Pwede nga walang notaryo eh. May nagsabi rito, baka if the price is right ang desisyon ng Blue Ribbon. Paano hindi kayo paghinalaan? Bakit hindi kayo paghinalaan? Eh, si Lacson mismo yung nagsabi na 67 contractor. Alam niyo po meaning ng contractor sa amin? Ang yayaman na mga yan. Congressman ka na, contractor ka pa. Yung congressman nga na nakikiporsyento lang, ang yaman eh. Kasi ang pinag-uusapan po natin dito, bilyon. Pag bilyon po, kung tama po yung naririnig namin na 25%, sa 1 billion po ang 25% ay 250 million. Ang laki naman pala ba dong? Correct. Eh paano pa kung ikaw mismo yung contractor? Ikaw na yung pumorsyento, sa'yo na yung 25% bilang congressman, sa'yo pa yung kita ng bilang contractor. Magkano kinikita ng contractor? Ang dami-dami-daming pera. Kaya lahat ng contractor mayayaman. Ang tanong namin, bakit ni isa wala kang napangalanan? Eh kasi may interparliamentary. Hindi po kalokohan po yan. Palagay mo nang imbitahin mo man yung contractor, walang attend. Nagawa po ng House of Representatives nung si Dilima po ay iniimbestigahan nila sa kasong droga o kung ano man ang tawag sa kaso ni Dilima nun. Iniimbestigahan nila noon si Dilima sa House of Representatives. Dumalo po ba si Dilima? Hindi. Pero nakapag-imbestiga sila kay Dilima? Opo. Hanggang ngayon, buhay yung mga tape. Oh. Sino yung mga inimbestigahan nila? Eh di yung driver ni Dilima, yung nagbigay sa driver ni Dilima ng pera, bagman ni Dilima, kabit ni Dilima. Iniimbitahan mo yung mga pwedeng magturo ng makasalanan si Dilima. Bakit po ni isang pangalan, wala kayong inimbestigahan, eh kayo po nag-expose nun? Ibig po bang sabihin, may contractor nung hindi pa kayo ang Blue Ribbon Committee? Naglaho yung mga contractor nung Blue Ribbon na kayo? Ano po ang kaso nun? Meron ang intel ninyo, may contractor before kayo maging Blue Ribbon. Tapos nung kayo po ay Blue Ribbon Committee na, wala na pong mga contractor. Hindi po nag-a-adapt eh. Tapos biglang matatapos na investigasyon nyo, report na pinag-uusapan. O, lalo na yung report na yan. Bakit pa bago-bago? Sa isa, nire-recomendan ninyo si Chis Escudero na makasuhan. Sa sinasabi nyo ngayon dito sa politiko na si Chis Escudero, nabanggit yung pangalan, walang direktang patunay na siya ay tumanggap. Ito, basahin natin.
Iba yung kategorya ni Saldico kasi si Saldico nga may warrant na. Tapos iniimbestigahan pa ng DOJ. Kaysa dun sa kategorya ni Senator Chis Escudero at nung panahon na yun at saka ni Speaker Romualdez. Ano ba yung kategorya ni Romualdez at ni Chis Escudero? Ayan. So hanapin natin yung sinabi niyan. Ito. Parang magkalamp sila ni dating Senator Escudero kasi ganun din ang kategorya eh. While nabanggit yung mga pangalan nila, walang direktamente na tinanggap nila yung pera. Yun po, no? So dito po, sinasabi niya na magkapareho si Martin tsaka si Saldico sa politiko. Panayam niya yata to sa DCBB. Walang direktamente na tinanggap nila yung pera. Nabanggit yung pangalan, pero walang direktamenteng natanggap yung pera. Ang gusto pala ni Lacson, ang mismong tumanggap ng pera, si Martin Romualdez tsaka si Chis Escudero. Tapos dapat may ebidensya. Siguro gusto niya, iaabot ni Gutesa. Ang tatanggap ng pera si Martin Romualdez, papapicture pa sila. Parang mas hindi ka panipaniwala naman yung gusto mo mangyari, Senator Lacson. Gusto mo ebidensya, gusto mo direkta tumanggap si Chis Escudero. Pucha, kahit ako, kahit 2 milyon lang, hindi ko tatanggapin ng direkta yan eh. Kung yan ay porsyento, may tatanggap para sa akin. O, isa pa. Isa pa po. Nung sinabi ng Diskaya na may tumatanggap ng pera para kay Martin Romualdez, di dapat inimbestigahan mo yun. Sino yung tinuro ni Gutesa? Pinangalanan niya yun eh. Meron ledger yun eh. Di ba? Pinakuha nyo pa kay Gutesa kay Diskaya. Kay Diskaya yung ledger. Natatandaan nyo yung ledger? Pinakuha pa nila sa bahay. Hindi nyo naman pala gagamitin. Alam nyo po yung ledger na yan. Baka sabihin nyo, sulat lang yan ni Diskaya eh. Opo, sinulat niya yan nung panahon na binibigay niya ng pera para hindi niya makalimutan. Parang yung kay, kay Chavit Singson. Nung impeachment ni Erap Estrada, may ledger si Chavit eh. Doon nakalagay. AS. Tapos kung magkano yung tinanggap ni AS. So tinanong siya ng mga abogado sa impeachment. Ano ibig sabihin ng AS? Asyong Salonga po. Sino si Asyong Salonga? Si Mr. President po. Di ba? Nagsabi na si Diskaya. Sabi ni Diskaya, si Martin po, binibigyan ko si Martin Romualdez, si Speaker. Inaabot mo ba kay Martin? Hindi po. Kanino mo binibigay? Ito yung pangalan. Bakit hindi mo pinatawag yung pangalan? Tinanggal na ninyo si Marcoleta nung nandyan na yung usapan kay Diskaya na pinapangalanan na si Martin. Bigla ninyong tinanggal sa Blue Ribbon si Marcoleta. Para hindi natukuyin, hindi nyo na ipursu yung ebidensya na nilalatag ni Diskaya. Lahat naman ng tanong, sinasagot naman ng Diskaya. Humingi kayo ng ledger bilang ebidensya, kinuha niya sa bahay. Tapos ngayon, dahil nagre-react yung mga tao na bakit wala si Martin, sasabihin mo ngayon bigla, etong sinabi niya, recommended siya doon. Mali yung nagsasabi na hindi namin siya ni-recommend. Pero ano yung rekomendasyon ninyo? Para makasuhan? Hindi. Rekomendasyon ninyo na imbestigahan palalo. Nirecommend po nila para imbestigahan pa ng mabuti. Para sa
Bakit hindi na lang kayong mag-imbestiga ng malalim? Bakit ire-recommenda nyo pa? Kaya nga may Blue Ribbon para mag-imbestiga ng malalim. Tapos ang gagawin nyo pala sa Blue Ribbon, ire-recommenda nyong imbestigahan. Sino pa po mag-iimbestiga? Wala na pong ICI. Anak ng tinapay naman, no? Kayo na nga yung nilagay ng saligang batas para mag-imbestiga. At ang investigasyon po ng Senate Blue Ribbon, kinikilala po yan. Hindi pwedeng i-ignore yan. O ngayon, ano na po mangyayari? Dahil ayaw na po pumirma ng ibang mga senador, parang pag hindi po sila nakakuha ng 11 pirma, mababaliwala lang po yan. Ibig mo sabihin, Badong, nag-imbestiga sila, ginastosan natin yung pag-imbestiga nila. Pag hindi pumirma yung mga senador, majority, 11. Pag hindi pumirma yung mga senador, baliwala yun. Opo, baliwala yun. Ano mangyari? Bakit pa nag-imbestiga? Ano ba ibig sabihin kung bakit hindi pumirma yung mga kapwa mo member? Ang ibig sabihin nun, yung sinulat mo, hindi yan yung resulta ng inyong investigasyon. Putyang investigasyon ninyo, eto, tapos iba yung report. Hindi ko pipirmahan yan. Hindi naman yan yung resulta ng investigasyon natin eh. Naalala niyo yung Blue Ribbon si Gordon? Ang tagal nila nag-imbestiga sa Parmali. Hindi rin pinirmahan ng mga kapwa niya senador. Bakit? Ano katwiran nila? Biruin mo, sa 7 buwan nilang pag-iimbestiga, walang ebidensya na kasangkot si Tatay Digong. Wala rin testigo na nagtuturo kay Digong nakasangkot siya. Pagdating nung ginawa na ni Gordon yung report, ang mastermind si Digong. Mastermind siya ng Parmali. Sabi ng mga tao, sabi ng mga committee members, Blue Ribbon, mga senador, bakit ko pipirmahan yan? Wala naman sa investigasyon naming nagsasabi na si Digong, kasabwat si Digong, tapos pagdating sa report mo, si Digong ang lumalabas na mastermind. Hindi sila pumirma. Ano nangyari ron? Wala lang. Nag-aksaya ng pera. Nag-aksaya ng panahon, nag-aksaya ng pera ang Senado. Ngayon, mukhang mauulit. Ina-adjust nila ngayon para mapapirma nila. Majority na nga eh. Binawi pa yung pirma eh. Majority na ng senador, yung 3, si Win Gatchalian, si Meg Subiri, at saka si JBR, binawi yung pirma. Siguro sa isip nila, ano kami? Bakit kami papayag? Hindi naman yan yung mga resulta ng investigasyon natin. Bakit kami pipirma dyan sa ginawa mong Ganun po ka-importante yung report ng Blue Ribbon Committee. Dahil yan pong report na yan, kikilalanin po yan ng ombudsman. Hindi po nila pwedeng i-ignore yan. Paano kikilalanin ng ombudsman yan? Ng DOJ. Yung mga member nga hindi kinikilala yung report eh. Naintindihan nyo po? Ganun po ka-importante yun. Ibig sabihin, yung sinulat nilang draft, ayaw ng mga kapwa nila member ng Blue Ribbon Committee. Oo, gawa-gawa ako ng imahinasyon ko. Imahinasyon ko to lahat. Yung politiko tsaka yung inquirer, inimagine ko yung nakakaawa to mga trolls eh. Imagination ko lang daw to. Binasa ko po yan sa politiko tsaka sa inquirer eh. Inimagine ko lang pala yung mga balita sa inquirer tsaka sa politiko.
So ano po yung mahiya naman kayo speech ni BBM? Wala lang lahat. Walang silbi yung walang silbi yung ICI, walang silbi rin tong Blue Ribbon Committee. Hindi rin po nag-imbestiga yung mga congressman dahil may ICI. Ah. Wala po akong kinalaman kay Bong Revilla. Wala. Hindi po namin kaano-ano yung tatlong nababanggit na senador. Kasama po si Bong Revilla. Hindi po namin kaano-ayon na yan. Sa tindi po ng kahinaan ng utak ninyong mga trolls. Akala nyo Duterte si Bong Revilla. Tumakbo po yan under ni BBM. Mga nakakalimutan nyo. Si Chis Escudero po, si Jingo Estrada at si Villanueva po ay hindi po kailanman naging partido ni Tatay Digong. Yung mga trolls kasi ang hina ng utak eh. Lahat po ng kalaban nila Duterte. Si Bong Revilla po na nakakulong ngayon ay kakampi ni Marcos, kapartido ni Martin Romualdez. Nakakahiya naman kayo. Kayo pa nag-isip na